Amen. Gandang umaga po. Jelo, alika. Jelo, baba ka muna dyan. Kunin mo yung USB ko na blue. Andito sa table ko. Tapos, pag nakuha mo, kunin mo mic, mag-special number ka muna. Abay lahat ay ginampanan. Okay. And then, after mo ng worship, maglampaso ka. Alas 11 na pong nakauwi yan. Salamat po sa Panginoon dahil opportunity para mapaglingkuran po muli natin siya. Siguro po ako po muna magpipreach. Yung mga preacher po natin ay reserve muna kayo ng 3 taon. Ay, ng 3 taon. ng ilang buwan. Okay po. Good morning po. Minsan pa sa ating lahat. Kumusta po kayo? May mga answered prayer tayo at meron tayong patuloy na hinihintay na tugon ng Panginoon. Kung minsan hindi natin alam tumugon na pala ang Panginoon sa ibang kaparaanan, ma-appreciate na lang natin kapag na-realize na natin. Kung minsan ay hindi doon sa specific prayer natin ang tugon ng Panginoon, kung hindi ibang paraan. Ako po ay nananalangin sa Panginoon na October talaga lumabas si Binaya, pero iba yung kaparaanan ng Diyos. Ang aking plano ay matapos muna yung pinapagawa namin yung 3-story building. Pero hindi nangyari, lumabas si Binaya nang hindi pa tapos. Yung 3-story, 3 kwento po ang ibig sabihin nun. Amen. Are you ready? Ang ating pong pag-uusapan ngayon, okay na kayo dyan? Okay ka na dyan? Uwian na tayo. Okay, kung ready na po kayo, ang ating pong pag-uusapan, the reckless son and the relentless father, part number 5. Diba tapos na to? Bakit may part number 5 pa? Okay. Punta muna tayo nakaraang linggo, pinag-usapan natin the resentful brother. Yung naiwan sa bahay, hindi nga siya naglayas, hindi niya nga kinuhang mana. Naiwan siya sa bahay, kaya lang ito palang elder brother na ito ay punong-puno ng sama ng loob, ng inggit. The setting of resentment, galing siya sa field, tapos pagdating niya sa bahay, merong piyesta. Siya hirap na hirap, pagod na pagod, samantalang yung kapatid niya na naglustay ng ari-arian, ng mana niya, sa harlot, sabi ng Bible, pinagpiesta pa ng tatay. Kaya iba yung sitwasyon sa field, tapos iba ang sitwasyon sa bahay, may piesta. And then letter B, the spirit of resentment. Ito na nga, ang espiritu ng resentment, kapag may sama ka ng loob, konting kalabit lang, sasabog ka. Konting balita lang patungkol sa kinaiinisan mo, ay maiinis ka talaga. Kaya hindi po maganda na mayroong ganitong espiritu, the spirit of resentment. Busy but bitter. Dapat busy but better. Lalong bumibigat ka kasi kapag busy ka, tapos bitter ka pa, nakita mo, ibang pagod na pagod ka na, galing ng trabaho, ang dami mong iniisip, tapos nakasalubong mo pa yung kinasasamaan mo ng loob, yung kinaiinisan mo, di ba? Parang dalawang suntok ang nakamit mo kagad. Okay, kaya po yung spirit of resentment, makawala po tayong lahat dito. Yung pong sama ng loob, yung tampo, yung pong inggit, makawala po tayo dito. Kaya naman tayong palayain ng Diyos dito Mabiyaya ang Diyos, kaya ng Diyos. Kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya na tayo talaga ay babaguhin niya yung ating pananaw, yung ating espiritu at baririn niyo ang ating kaluluwa, ang ating joy. And then letter C, the self-righteous comparison. Nakikita niya yung mali ng iba pero hindi niya nakikita yung pride niya. Ang taong ma-pride, bulag. Hindi niya makita yung sarili niya. Bulag. And then the solution. Anong solution? Sa mga tampo, sa mga galit, sa inggit. Tignan mo kung ano ang meron ka. Itong elder brother, hindi niya naranasang magutom at gustong kainin yung pagkain ng baboy. Samantalang yung prodigal son, naranasan niya yon. Mas maganda yung kalalagayan niya. Kompleto pagkain niya. Una, para masolusyonan ang resentment, yung mga sama ng loob, tignan mo ang blessing
ng Diyos sa'yo. Kasi ang Diyos, nagdi-deal siya ng blessing sa bawat isa sa atin. Iba-iba ang dealing ng Diyos sa atin. Mind your own business. Tignan mo kung paano kang pinagpapala ng Diyos. Nagre-reklamo ka, wala kang bagong Nike. Pero pagdaan mo dyan, nakita mo, nakatapak lang naglalakad, walang pambiling sapatos. Tabantalang ikaw, nakahaba, nayas. Diba? Haba ng tsinelas mo. Ano pa? Huwag mainggit kung paanong pinagpapala naman ng iba. Pinagpapala ka din eh. Siyempre, pagpapalain din ng iba. Are you with me? Kung pinagpapala ang iba, itinrato ng Diyos ng gano'n ng iba, huwag mong kainggitan kasi dealing ng Diyos yun. Parang sinasabi mo, Lord, hindi niya deserve. Gusto kong gawin ito, sabi ng Diyos eh. Ano pakialam mo? Are you with me? Unang-una, tignan mo ang blessing mo kung ano meron ka. Pangalawa, huwag mong kainggitan yung blessing ng iba. Iba-iba ang dealing ng Diyos. Kung i-deal ka ng Diyos na magkaroon ka ng kotse na may payong, di mabuti. Kung yung isa, nagkaroon kotse may kapote, di mabuti rin. Dapat nga masaya tayo kung pinagpapala ang iba. Dahil pagpapahiwatig lang yan na ang Diyos talaga kumikilos at nagpapala. Sabihin mo, kung pinagpala siya, kaya rin gawin ng Diyos sa akin yan. Ano po? Ngayon po, tayo muna tayong lahat. Pagka ganito, walang sama ng loob, di ba? Titignan ko yung pagpapala ko, okay ako Tapos hindi ko naman kakainggitan yung pagpapala ng iba. Walang inggitan dito, walang samaan ng loob dito, walang tampu-tampu dito pagka ganito. Dahil yun po ang solution for resentment. Bakit ba tayo bilang mga tao, kung ano wala sa atin yung hinahanap natin? Ito pa, bakit tayong mga tao o mga Kristiyano, ang dami-daming kabutihan, yung mali pa ang ating pinupukusan? Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mapagpalang umaga na pinagkaloob sa amin. Patuloy mo kaming hikayatin na dumulog sa inyong kalooban. Ang aming Panginoong puso ay sumisigaw, nagre-reject ng katotohanan. Pero Panginoon, tulungan mo kaming magpakumbaba, i-unload ang mga bagay na nagpapasikip ng aming mundo para hindi namin tanggapin ang inyong salita. Painggan namin kayo, hindi ang taong nakapaligat at mga taong umi-impluwensya sa amin. Kapag Panginoon, kami nag-focus sa inyo, doon napapabuti ang aming pananaw, ang aming kaisipan, ang aming puso, at ang aming paglilingkuran sa inyo. But when yung pong Panginoong pinapainggan namin, yung tao, na hindi naman kami talaga nahihikayat para mag-focus sa inyo, hindi po nagiging maganda ang outcome. Help us, Lord, na kayo lamang ang humikayat sa amin sa paglilingkuran. Patawad, Panginoon, let the Holy Spirit speak to us ngayong umaga. Hayaan namin siyang kumilos ng malayang-malaya sa puso't isipan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, upo na po tayo. Ito pong part number 5. Hindi niyo ba alam na itong father may anak sa labas? Ito yung pag-uusapan natin. Hindi, kidding aside lang yon. Doon pa rin po tayo sa kwento. Ano? Hindi po kompleto ang karakter ng prodigal son kung wala ito. Number 5. The reliable servants. Number 5, under niyan, the provision of the servants. Di ba sa kwento ng prodigal son, merong mga servants doon. Hindi pinangalanan. Dahil ang servant, hindi kailangang pangalanan. Are you with me? Hindi kailangan ang pangalan lagi ang nakadisplay at nire-recognize ng tao. Tayo bilang mga ligtas, iniligtas ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay lingkod ng Diyos. Sabihin nyo nga po, ako ay lingkod ng Diyos. Yun po ang ating tayo
sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay lingkod lamang ng Diyos. At salamat sa pribilehiyo na tayo pa ay makapaglingkod sa makapangyarihang Diyos. That is privilege. Just imagine, hindi ka lingkod ng Malacanang, hindi ka lingkod ng munisipyo, hindi ka lingkod ng probinsyal, ikaw'y lingkod ng langit. Amen? At ang pinaglilingkuran natin, walang iba kundi yung nagligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, binayaran ng ating kasalanan, siya inabayubay sa cross para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Tinanggap natin siya bilang Panginoong tagapagligtas. Nung maligtas tayo, hindi pa tayo pinatay ng Diyos. Binigyan pa tayo ng pagkakataong mabuhay, huminga. Alam niyo, napupuri ako sa Panginoon. Noong pong tinawag na po ako ng nurse para sabihin yung kalalagayan ni Binaya, meron pong nauna sa akin na mag-asawa, asawang lalaki. At sabi nung nurse, andun na si Binaya, nandun na, panganak na. Yung anak niyo po, meron pong sa dila, nakaganon po, kailangan pong ENT, puputulin na ganon para umangat yung dila. Tapos meron din pong problema dito sa tenga. Tapos ganito, ganyan. Nandito ako nakasunod. Naku, ako nakasunod na. Ano kaya ibabalita ng nurse na ito? Patungkol kay Binaya. Kasi premature si Binaya 36 weeks. Di natapos na. Medyo kinakabahan ako ng konti, Lord. Nagtitiwala po ako sa inyo. Kayo po ang siyang manguna at gumabay sa buhay po ni Binaya. Kayo po ba ang tatay ni Girl Magat? Opo, ako po. In-interview ako. Bakit ipinanganak? Bakit na cesarean na? Bakit tinala dito? Bakit isinugod dito? Kasi po, yung aking pong misis ay yung panubigan ay lumalabas na. Kailan pa yan lumabas? Sabi niya ganoon. Yun ang problema ko Tinawag ko sila Arnie. Arnie, halika. Ano kwento sa'yo ni Madam? Kailan daw lumabas yung... Sabi nila Arnie, 11 p.m. 11 p.m. At si Madam ay sinesaryan 5 p.m. Ay 11 a.m. Ay 11 p.m. Tapos 5 p.m. kinabukasan. Alam niyo, binilang ng nurse 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 18 hours. Alam mo, sabi ng nurse, kung nag-19 hours pa yung misis mo na lumalabas yung panubigan, magkakaproblema si Binaya. Kayo ay beating, hindi pala, ano tawag yun? Yung saved by the bell. Amen? God is good. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos sa mga lingkod niya. Sinabi pa nung nurse, ganitong 36 weeks, dapat yan nahihirapan huminga at dapat yan maitim. Pero nung ipinanganak, nung ilabas, humihingang maayos at kulay pink. Sabi ko, favorite color yun Sabi ko, amen. Ito pa. Siguro nararamdaman din ni ate, siya unang nag-drive Nararamdaman ni ate. Sabi niya, palitan na lang ako ni Joel. Itong si Joel, sabi ni Joel, kasi yung kay Ace kasi hindi talaga na available yung maging sasakyan Si Joel lang nag-drive, sabi ni Joel, bibilisan ko na kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa dulo. Talagang para kaming naka-ambulansya.
Doon mo makikita yung mga driver na hindi nag-seminar, na hindi nila alam yung mga emergency. Lilingunin ka pa, bakit ka nagbubusina? Pero yung mga nag-aral pala talaga, nag-seminar sa driving, talagang gumaganon sila, alam nilang emergency. Ang kadalasang hindi tumatabi, yung mga driver ng truck ng karga na ay mga manok. Kaya ingat kayo sa mga yan. Yung may kargang manok, o kayong ano dyan. Di ganun, pinaspasan namin. And then pagdating namin doon, anong lugar yon? Sa Lakot. Alam niyo po ba na 3 sasakyan at yung sa unahan, binangga noong nagdi-deliver ng manok, timot talaga ginagawa. Binangga yung nasa unahan, UP. Kung na-late kami, matinding traffic. Sabi na naman namin, praise God. Kaya nabit namin yung 18 hours, in-accommodate kagad kami. Ano po? Bakit ko po yun nabanggit? Here's the reason. Ang servant may provision galing sa kanyang master. Lahat ng nangyari sa amin na yon, ito po ay God's provision. God is good? Wow! Amen! What kind of provision meron ang mga lingkod doong nasa prodigal son? Ito po ang sabi, Luke 15, verse number 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough? Wow! What a wondrous provision. Sabi ng prodigal son, ilan sa amin ng mga hired servant ng tatay ko na mayroong pagkain o mayroong bread enough and spare. Hindi lamang mayroong pagkain, kung hindi yung pagkain na meron sa kanila na ipinoprovide ng aking tatay sa kanila, hindi lang basta pagkain, kung hindi mayroong sobra. Mayroong sobra. Well provided ang kanilang pagkain. Maraming pagkain at sobra-sobra pa. Walang gutom. Bilang mga lingkod ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, kayo po ba ay nakakaranas na ang pagkain natin sa hapag ay talaga namaang well provided? Are you with me? Siguro, kung minsan nararanasan natin bilang mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, nagugutom tayo, hindi siguro kung minsan dahil walang makain. Kung hindi, tinatamad lang tayong magluto. Say amen, yung mga ganyan ng karanasan. Are you with me? Dito sa istorya, ipinakita na yung mga lingkod ng tatay talagang hindi ginugutom. Talagang ipinoprovide ng tatay yung pangangailangan ng mga servant araw-araw. At hindi lang ayon may sobra pa. Amen? Okay, listen to this. Kuminsan nakakalimutan natin magpasalamat sa provision ng Diyos araw-araw. Bakit po? Nangyayari kasi kuminsan sa Kristiyano, nagiging normal na lang na pagbukas niya ng rep, may hotdog, may itlog, may ulam. Pagpunta niya sa bigasan, may bigas. Kuminsan nagiging normal na lang sa atin at kuminsan dahil normal na, hindi na natin masyadong na-appreciate. Okay, magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Dati, ang Jollibee, pag may okasyon lang. Ngayon pag nagutom ka, ano sabi mo? Tara, Jollibee tayo. Pero noon, ang Jollibee, talaga namang pinapangarap, inaasam. Talagang iba yung feeling mo kapag nasa loob ka ng Jollibee. Pati yung tissue inuuwi mo kasi nandun yung ulo ni Jollibee.
Pati yung ketchup, kuha ng ketchup, inuuwi mo sa bahay mo, at kapag may bisita ka, ipinagyayabang mo, ang ketchup ko galing ng Jollibee. Kung minsan pati yung pinagbalutan ng burger, inuuwi mo para maipagmalaki mo na galing ka sa Jollibee. Kung minsan yung Coke na in-order mo, hindi inuubos, ipinapa-take out mo para pag ikay bumaba ng tricycle, kitang-kita ng kapitbahay mo, naka-plastic Jollibee. Pero ngayon, ano na lang? Normal. Sabihin nyo nga, normal. Kaya hindi na kuminsan natin na-appreciate. Pero pag nilaliman natin mga kapatid, sasabihin natin, grabe ang provision ngayon ng Diyos sa amin. Naging normal na lang ang Jollibee. Are you listening? Ngayon nga, ayaw nyo nang puntahan yung Jollibee. Dahil meron na kayong alam na mga restaurant na mas matindi pa sa Jollibee. Ito po ang katotohanan sa mga lingkod ng Diyos. Well provided ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Dati, pinapangarap lang natin magkaroon tayo ng lote na kahit 500 square meter. Magkaroon lang tayo ng, yung old building, masaya na tayo dun eh. Nung naki-Atekora tayo, masaya na tayo nung lalagyan natin ng kaprasong extension eh. Pero kapag yung mga provision ng Diyos na yan, nagiging normal na lang sa atin, ngayon, normal na lang nandito tayo eh. Are you with me? Nababawasan yung appreciation natin sa provision ng Diyos araw-araw. Are you listening? Kapatid, araw-araw, huwag natin alisin yung lalim ng pagpapasalamat natin sa Diyos sa Kanyang provision na ibinibigay sa atin. Di ba may kutsilyo ka na sa bahay? O-order ka pa ngayon kay Ninang. Samantalang yung kutsilyo mo nung araw, tinatalian ng goma, hinahasa sa bato. Tapos o-order ka ngayon ng 5. Kasi kuminsan mga kapatid, kapag araw-araw na nating nararanasan yan, nagiging normal na lang. Hindi na natin tinitignan kung minsan ito na matinding pagpapala, matinding provision ng Diyos sa atin. Nung makaranas ng gutom, itong prodigal son, na-realize niya kung paano nagpo-provide yung tatay niya sa mga lingkod nila. Doon niya nasabi na meron tapos sobra pa. Amen? Kaya mga anak na narito ngayon, alam niyo ba yung mga magulang niyo nagtiyagayan na ng noodles, nagtiyagayan ng itlog ng manok. Talagang masakit na puwit ng manok. Dahil pag gano'n ng manok, wala na naman ah. Kaya mga anak, kung kayo pinagpala na dahil sa mga magulang niyong naglingkod sa Diyos, maging appreciative kayo. Hindi lang kayo nabigyan ng pang-milk tea, nagrereklamo na kayo, nagtatampo na kayo. Ngayon nga, naka-milk tea kayo eh. Nung araw, wala kaming ganon. Sunny orange ang amin noon. Na isang takip lang, isang pitchil na ang kayang... hindi nyo alam sunny orange, ano? Tapang doon. Lagyan mo ng 2 yelo para lumamig. Church, listen carefully. Pag pumupunta ba kayo ngayon dito sa church building, malalim pa ba yung appreciation natin sa lote natin? Malalim pa ba yung appreciation natin sa ginawa ng provision ng Diyos sa ating church building? Malalim pa ba yung appreciation natin sa gagawin nating extension dyan na si Ann magkukuha uli ng magpapamerienda? Dahil gagawin na yan sa Monday. Malalim pa ba yung appreciation natin na meron tayong naipupundar for the glory of God? Na-appreciate pa ba natin na nagiging part tayo na magpamerienda, maghukay, etc.?
na dati ipangarap lang natin at wala sa kamay natin. That's God's provision. Dati naglalakad lang tayo pag pumupunta sa church, nagko-commute lang tayo, nagji-jeep lang tayo. Tapos yung mga bata, kinakalong natin para hindi mabayad. Tapos kanya-kanya tayong sasakyan dahil normal na ang sasakyan sa atin. Kung minsan bumababaw na yung appreciation natin sa provision ng Diyos. Sabi ng Bible, may pagkain, sobra pa. Kung minsan napapanisan pa tayo ng ulam. Amen? Si Kuya Will galing ng Dinggalan, inuwian kami ng squid, nung pusit. Tamang-tama ang binili namin pusit. E di, 2 pusit na. Sabi noong servant, have bread enough and spare, and I perish with hunger. O, ito po ang principle dyan. Pag lumayo ka talaga sa kalooban ng Diyos, mamamatay ka dyan ng gutom. Yung bang hindi ka kayang busugin ng mundo, hindi ka kayang busugin ng material things, hindi kayang busugin ng iyong deepest need, spiritual. Amen? Mamamatay ako ng gutom dito. Pag malayo sa Ama, sa kalooban ng Ama, mamamatay ka ng gutom. Amen? Pero kapag tayo nasa church, nasa kalooban tayo ng Panginoon, bubusugin tayo ng Diyos dito, pagkaing spiritual. Nabubusog po ba tayo? Napupunan ba yung mga principle natin, nadadagdagan ng mga prinsipyo? Nadadagdagan ba ng mga katotohanan ng puso't isipan natin pag nandito tayo sa church? Na-appreciate ba natin ang Diyos na nagbigay ng mga pagpapala pag nandito tayo sa church? May napupuno ba sa atin kapag nandito sa church? Kumisan gutom tayo kapag dating natin sa church, binubusog tayo ng Diyos. Liban na lang kung sarado puso't isipan mo. Pero kapag bukas ang puso't isipan natin sa salita ng Diyos, bubusugin tayo ng Diyos. Well provided. Ang Diyos, sabihin nyo nga po, well provided. Pakiulit po, well provided. Your spiritual need, even your physical need, kaya ng Diyos. Have bread enough, the provision of the servant. Ganun po mga kapatid. Dati hindi tayo makabili ng sapatos. Naalala ko nung araw, binigyan ako ng pinsan ko ng sapatos na maliit. Kailangan ko mag-aral at required sa pag-aaral sa high school, nakasapatos. Talaga namang yung bang kuko ko, daliri ko sa paa, nakaganon. Maghapon yun, kasiguro ng mga daliri ko, kailan kaya ako lalaya, anong oras kaya? Kailan kaya ako tutuwid? Ngayon, nabubulukan ng sapatos, natatanggalan ng swelas, kakabili lang, bibili uli. Dahil nagiging normal na mayroon tayong ganon. Kung minsan yung lalim ng appreciation sa provision ng Diyos, nawawala na. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa kalalagayan natin ngayon. Amen? Yung bang dati, pag madilim, hindi talaga tayo nakikita. Pero ngayon, may pambili na tayo ng pangkuskus na ganun. Talagang ngayon, kitang-kita na. Glow in the dark. Diba? Dati, uling lang ang pinangduduktok natin sa kilay. Pero ngayon, lapis na, Mongol. Noong araw ganun, yung Mongol, di ba? Sinasawsaw sa tubig, tapos ipinanggaganon. Sino naka-experience niyan? Si Mamo yata eh. Alam mo si Mamo? Alam mo si Mamo? Dati, sa bahay niyo, isa lang ang toothbrush, 7 kayo, pamilya. 7 kayo sa pamilya. Okay lang sa inyo. Kasi binabanlian nyo naman kapag kagamit. Dati ang inyong wala namang Colgate ito araw, asin lang nilalagay dyan eh. Okay na. Good breath pa kapag asin.
Pero ngayon, namimili ka, gusto mo charcoal pa. Kasi nasasanay na tayo sa ganung pamumuhay. Nakalimutan natin na hindi naman talaga tayo dati ganun. Amen? Di ba grabe yung pag-udlad na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Sabihin nyo, grabe. Sa totoo lang. Dati ang bahay natin, 7 anak, nakasilong lang sa isang bahay na isang kwarto. Yung CR, alam mo yun? Yung CR mo, walang poso negro. Nakita na kayong CR na ganyan? Basta may plastic lang doon sa loob. Sa gabi, ginaganon. Throw in the dark ang tawag doon. Hindi glow in the dark. Throw in the dark. Kaya nung araw, yung mga talahib, hindi talaga pinuputol yan. Kasi may purpose yan eh. Basta may papel ka lang, okay na. Sa talahib. Ganyan ang pamumusaysay natin. Di po ba ninong pamumusaysay natin ganon? Pero grabe yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin. That's God's provision. Ngayon, mamaya tayo, isa-isahin nyo kung paanong pag-angat ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Laliman nyo ang appreciation at pagpapasalamat sa provision ng Diyos. Di ba may kwento, may 10 ketongin, pinagaling ng Diyos lahat? Abay, nung nagsipagaling na, ilan ang bumalik para magpasalamat? Isa lang. Okay na eh. Kapatid, wag ganon. Kapag okay na, wag ganon. Dapat magpasalamat. At bilang pagpapasalamat, let's serve the Lord. Letter B, the protection of the servant. 15:17 ng Luke. Anong nakalagay dyan? Sabi ng prodigal son, dahil malayo siya sa poder ng kanyang ama, and I perish with hunger. Yung mga servant na nasa bahay, hindi gutom. Grabe ang protection ng Diyos. Hindi sila mamamatay ng ng gutom. Busog baka mamatay nga ito sa busog Baka nga ito yung bangungutin dahil sa busog. Doon mamamatay itong mga ito, hindi sa gutom. Servants are under the Father's care, not left to famine and want. They enjoy safety within the household. Application. Serving God brings covering and security. Amen? Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, nagdudulot ito ng security at ng pagbabalot ng proteksyon sa buhay po natin. Ano nakalagay ng anak? No famine, no fear, inside His care. Yung malayo, takot mamamatay ako dito, gutom ako. Takot siya Walang nag-aalaga sa kanya doon, walang nagpapakain sa kanya doon. Pero yung mga servant, walang gutom dito. Walang takot dito. Inside sa kanyang pangangalaga. Amen? Naranasan niyo ba, mga kapatid, na mayroong sitwasyon kayo na hindi maganda? Talagang kakabahan ka, matatakot ka. Pero nung inisip mo na, Lord, titiwala po ako sa inyo. Alam niyo po, Panginoon, ang mga paglilingkuran kong ginawa sa inyo. Nagsisilbi itong yung pagyakap at comfort ng Panginoon para ibsan yung ating nararanasan na takot, pangamba. Say amen ang mga nakaranas ng ganyan. Lalo kang kakabahan kasi kapag wala kang paglilingkod Kasi magre-realize ka, nako, no famine, no fear, inside is care. Pero yung prodigal son, sabi ganoon,
I perish with hunger. Mamamatay ako ng gutom dito. Di ba? Saan ka pa? Doon ka na sa malapit sa Panginoon. Inside His care. Maraming nakakatakot sa labas kapag wala ka sa loob ng kalooban ng Diyos. Amen? Nandiyan ang worldliness. Nandiyan ang demonyo. Kakayanin mo ba ang demonyo kapag wala ang Diyos? Kakayanin mo ba ang impluwensya ng mundo kung wala ang Diyos? It's so hard. For without me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Gutom ka dyan. Mapapahama ka dyan. Walang mararating. No po, no famine, no fear inside His care. Yung mga hindi umalis na servant, walang gutom, walang pangamba. Umulat bumagyo, ayos lang. Huwag mangangamba, okay lang. Amen? Nasa pangangalaga ka ng tatay mo eh. Ando ng tatay mo eh. Ako bahala, sabihin ng tatay, ako nandito, ako bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Ito, kwento uli sa inyo. Wala kaming ibang lulusutan para makatawid kami doon sa kalsadang papunta sa eskwelahan, kundi sa bahay talaga na yon. Kaya lang ang problema ng bahay na yon, may 2 aso na nangangagat. Aba yung mga may-ari, hindi man lang talaga binabawal. Para mga tuwang-tuwa pa na kapag may dumaan doon, hinahabol. Ka naman ng may-ari, shh, shh, shh. Parang itinutulak pa eh. Nako, lagi akong dilubyo sa akin ng pagdaan doon. Araw-araw pumapasok ako ng school, sabi ng mga matatanda, hindi ko lang alam kung ano pangalan, kapag may asong nangangagat at dadaan ka, kagatin mo dila mo. Siyempre, lahat ng paraan gagawin ko, wag lang akong makagat. Abay, habang dumadaan, kinakagat ko dila ko. Nung araw hindi pa ako naka-braces, medyo labas lahat, dila, pati ipin. Sir Lester, effective. Hindi ako nakagat. Pero mga kapatid, kapag kasama ko na tatay ko, nadadaan doon, kahit ganunin ko pa yung aso. Hindi ko kagatin dila ko. Alam kong hindi ako pababayaan ng tatay ko. Are you with me? If you are inside His care, don't panic. Don't worry. Nakakadalawang kanta na ako. Amen? Kamatakot. If you are inside His care, God will provide. Even protection, ipoprovide ng Diyos. Pangatlo, the privilege of the servants. Okay. Ni-research ko po ito. Anong pribilehiyo meron ng servant? Jewish servants were treated more like members of the household under the father's authority. Alam niyo, may nagpapatotoo nung, di ba, binobomba ng Hamas ang Israel nung mga panahon na yon. Di ba, may mga OFW tayo doon na nagpapatotoo. Hindi nila maiwan yung mga Israelitang inaalagaan nila. Kasi anong sabi nila? Itinuturing kami nito na pamilya. Sabihin niyo, pamilya. Ganun po ang mga lingkod sa Israel. Hindi ka katulong. Kasambahay ka. Itinuturing ka nila ng miyembro ng pamilya. What a privilege, amen? Na tayo bilang lingkod ng Diyos, itinuturing tayo ngayon at binigyan tayo ng karapatang maging anak pa niya. What a privilege, amen? Na tayo ngayon ay kapamilya ng Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat at itinuturing ngayon tayo ng mga anak niya.
Di ba yun ang sabi ng John 1:12? Itinuturing na kapamilya. Yun bang may upuan dyan? Pwede kang umupo. May pagkain dyan. Pwede kang kumain. Hindi ka na iba dito. Paano mo raw malalaman na close friend mo yung dadating sa bahay? Paano malalaman, may dadating? Ikaw yun. Paano malalaman na close friend mo yung dadating? Magaan sa loob. Feel at home. Malalaman mo na best friend mo talaga, close mo talaga yan, feeling mo talaga kapamilya mo, kapatid mo na yan, na kapag dadating siya, hindi ka na mag-aayos ng bahay. Di ba ba? Pero kapag medyo iba-iba sa yan, medyo magliligpit-ligpit ka pang ganyan dyan kasi mahihiya ka eh. Pero kapag ka-close mo yan, dumating siya na kung ano itsura ng bahay mo, wala problema doon. Bakit po? Parang kapamilya mo na, parang doon na nakatira yun eh. Amen? Sa mga Hudyo po, ang servant po ay itinuturing po nila na kasambahay. In wealthy home, servant carried out the father's orders and represented his authority. Ang tindi, ano? Sa mayayamang pamilya ng mga Hudyo, kapag meron daw po silang mga servant doon, ay napagkakatiwalaan at nagiging representative sila ng mga utos at authority ng kanilang mga amo. If you remember, naalala niyo po ba si Abraham? Yung servant niya, binigyan niya ng orders at authority para mamili kung sino mapapangasawa ni Isaac. Grabe yan! Bibigyan ka ng karapatan na ikaw ang representative ka. What a privilege! Yun po yung privilege ng servant. Ganon din po ang privilege natin mga kapatid. Tayo ang representative ng Diyos to preach the gospel of salvation. Tayo ang binigyan ng authority ng Diyos para ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo patungkol sa kaligtasan. What a privilege! Ang tawag nga sa atin, di ba, ambassador ng Panginoon? What a privilege. Royal priesthood. What a privilege. Yung ibinibigay ng Diyos sa atin na kapamahalaan. Letter D, the participation of the servants. Luke 15:22. But the father said to his servants, bring forth the best robe, put it on him. Sino nagdala ng robe? Sagot po. Sino ang nagsuot sa prodigal son? Servant. And put a ring on his hand. Sino nagsuot ng singsing sa kamay ng prodigal son? Servant. Sino ang nagsuot ng sapatos doon sa sapatos ng prodigal son? Servant. Ano po ibig sabihin natin dito mga kapatid? Spiritually speaking, dito sa kwento, yung servant, naging part siya ng restoration ng prodigal son. Siya ang ginamit na instrument o mag-participate sa restoration ng prodigal son. Are you with me? Ito po yan. Bilang mga lingkod naman ng Diyos, maging instrument tayo na restoration. Pag sinabi ng Diyos, ito medyo malamig ito eh. Lagyan mo ng balabal para uminit. Amen? Ito medyo malamig ito eh. Anak, tapikin mo nga. Parang yung preaching ni Lance. Tapikin mo, encourage mo. Ito, medyo malata ito spiritually. Suotan mo ng sapatos. Mamaya, dali mo sa SM. Baka ang kailangan yan, basketball shoes.
Amen? Suotan ng sapatos. Ito, medyo, matamlay ito. Amen? Bilihan nyo ng Lords of the Ring. Amen? Meaning to say, mga kapatid, as a Christian, be willing na maging instrument ng restoration ng mga nanglalamig. Amen? Ang sarap nun. Ay, yung servant, nung sinabi ng tatay, kuha ka ng ng robe. Takbo, kuha ng robe. Wala nang tanong-tanong, bakit ako pa? Bakit ako pa inutusan mo? Yan, bibisan ko ng robe. Naku, Hindi gumanon, mga kapatid, amen? Kuha kayo ng ring. Yung ginto. Yung may diamante. Umalis nga dito yan eh. Babalik-balik pag may kailangan na. Are you with me? Gumanon ba yung servant? Ay, kuha niya ng sapatos yan. Yung decoloris ang lace. Hindi sinabi ng servant, naglustay nga yan ng Kung ano-anong kalokohan nga ang ginawa niyan eh. Tapos, bibigyan pa ng sapatos. Buti nga sa kanya, wala siyang sapatos. Buti nga napalo. Are you with me? Tigas ang ulo eh. Buti nga napalo. Church, yung servant sa kwentong ito, naging part siya ng ginawang restoration ng Ama. Maging part tayo ng restoration ng ating Ama para sa ating kapwa. Are you with me? Dahil pag dumating ang pagkakataon, ikaw naman ang lumagpak. What you sow, you will reap. May magre-restore din sa'yo at magpapagamit to restore you. Amen? Parang ganito lang. Ngayon, ikaw ang nadapa. Ako ang bubuhat sa'yo. Parang basketball yan. Ang hirap palang tumayo. Pag nagbabasketball ka, kailangan pala taga, ginaganon ka, Ikaw naman ang nadapa. Siniko ka ng kalaban mo. O yung as a Christian, maging instrument tayo ng restoration. Huwag po tayong maging instrumento ng dyablo na lalo pang lumalala ang puso't isipan ng mga tao na lumayo sa Diyos. Are you with me? Sabi dito, participate in God's work of reconciliation. Pakipicturean niyo po. Nag-participate. Mga lingkod tayo ng Diyos eh. Ito'y hindi kwento. Ito'y kwento ng buhay natin ngayon. Amen? Sabi ng Bible, huwag mong sabihin, nakatayo ka ngayon. Baka bukas nakalagpak ka. Na kailangan mong may magbabangon sa iyo, may magre-restore sa iyo. Huwag mong sabihin ngayon, faithful ka. Huwag mong sabihin ngayon, faithful ka sa giving. Huwag mong sabihin ngayon, faithful ka sa maraming mga ministry dito sa church. Darating ang panahon, kailangan mo na may tatapik sa iyo. Darating ang panahon, kailangan mong ng restoration. Kailangan mo na mayroong tatapik sa iyo, aalalay sa iyo, magpipray sa iyo, may luluhod para sa iyo. Kaya mag-participate tayo at maging instrument tayo hanggang maaga pa ng reconciliation o restoration. Yung servant, naging parts sila. Ang ganda ng ganito, mga kapatid. Naranasan nyo na ba ito? Yung may nag-aaway na ganon, ikaw ang pumagitan, tapos nagbati sila. Amen? Tapos nung magbati na, group hug tayo. Anong pakiramdam? Di ba magaan? Amen? Participate in God's work of reconciliation. The participation of the servant. Nung habang sinusuot sigurong ganon, yung robe, yung ring, yung sapatos, kitang-kita noong mga servant,
Yung unti-unting restoration na kagustuhan ng Ama na sila na may nasunod sa inutos. Ay ka siguro na maisota, oy, bagay sa'yo, pogi ka na uli, hindi ka na mukhang basabos. Di ba, ganun? Ang kisig mo na uli. Kulang na lang sa'yo, maligo. Mag-toothbrush. Kain ka dito, mag-fiesta tayo. Di ba ang mga nare-restore, iba na yung kisig niya uli, amen? Natuwan-tuwa tayo sa wow, amen. Bumalik na ang sigla. Amen. Praise the Lord. At naging part ako ng restoration ito. Kung minsan hindi ka makakalimutan na ikaw ang naging part sa restoration niya, di po ba? Di ba may mga ganyang pangpatotoo, salamat kay brother ganito, kay sister ganito, ginamit ng Panginoon para makapanumbalik ako. Kaya utang na loob ko ay sa Kanya, hindi ko mabayad-bayaran. Wow! Pero sabi naman nung nag-restore, wala yun. Kung intindihin nyo, wala yun. Wow! Humble. Amen? Niloob ng Diyos ang mangyari yung ganon. Restore. Balik yung sigla ng prodigal son. Okay. Then, verse 26, or letter E, the proclamation of the servant. What is the proclamation of the servant? And he called one of the servants and asked what these things meant. Dumating yung elder brother. Nakita niyang may nagpe-fiesta, may music, may dancing. Sabi nung elder brother, itong nangyaring ito, tinawag yung servant, ano ba yung nangyayari sa bahay? Bakit ba may dancing doon? Bakit ba may music doon? Ito sabi noong servant, verse 27. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And explain o naging instrument to proclaim kung ano nangyayari doon sa bahay, at then explain ng servant na mayroon dong celebration. They announced the good news, the return of prodigal son. Amen? Sabihin ganoon, dumating na ang kapatid mo, ipinagpatay ng fatted calf, at dahil nakauwi, ng safe and sound, tayo ngayon ay nagbubunyi. The servant witnessed the goodness, the love, and the grace of his master. Sabi ng servant, ganito pala kabait yung tatay na ito. Ganito pala kabait ang master ko. Nagkasala, inibig pa, minahal pa, pinakitaan pa ng mabuti, binayayaan pa, ipinaghanda pa. Servants become the messengers of grace. Yun po yung tatay nyo, mapagmahal, mabiyaya, mabuti. Amen? Nawa mga kapatid, tayong mga lingkod ng Diyos, tayo dapat ay mensahero ng biyaya ng Diyos, hindi mensahero ng reklamo. Are you with me? Hindi mensahero ng pintas. Hindi mensahero na, Timo, gano'n naman ang ginagawa. Hindi mensahero ng mga kapangitan. Sabihin nyo nga po, kapangitan. Papangit buhay mo. May power ang salita. Amen? You are what you think. Amen? Maging mensahero tayo ng grace ng Panginoon. The goodness of God.
proclaim. Servant become messenger of grace. Imbang pagmamaya uwi tayo, kwento natin. Alam mo, dati buhay namin ay ganito lamang. Meron kaming ipinipiritong tuyo, isa lang yon. Tapos tiga gano'n na kanin. Di ba yung tuyo, pag pinirito mo, mabango sa iba? Sisinghutin ng isa, tapos kain. Singhutin mo naman. Gano'n. Ganon ang pamumusaysay namin nung araw. Pero ngayon yung grace ng Panginoon. Amen? Yung tuyo. May tuyo pa rin pero barbecue tuyo. Amen? At tigi-tigisan na kami. With sauce. Servants become messengers of grace. Alam mo, buhay ko dati, manginginom ako eh. Matigas ulo ko dati, pero na makilala ko ang Panginoon, biyaya pala ang kaligtasan. Pwede rin mangyari sa yon, mabiyaya din ng Diyos sa iyo, pwede rin baguhin ng Diyos ang buhay mo. O ikay magsisisi, tatanggapin ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo bilang tagapagligtas. Messenger of grace. Amen? The position, and then the position of the servants. Ano ang posisyon ng servant? The servant as a model of obedience. They obey quickly. Kapag narinig ang utos, they obey quickly. Hindi sa isang linggo, hindi ganun eh. They obey quickly. Alam niyo mga kapatid, yung partial obedience, disobedience din yun eh. Yung sakana ko na lang gagawin yung sakana, disobedience pa rin yun eh. Kapag narinig mo ngayon yung mensaheng ito at may ipinapagawa sa iyo ang Diyos, obey quickly. Rejoice freely. Servant don't set agenda. They simply carry out the master's will. Hindi siya nagsiset ng kanyang agenda. Hindi siya nagsiset ng kanyang mga gagawin. Kung hindi, nakadepende siya kung ano ang kalooban ng Diyos, kung anong sasabihin ng Diyos, yun ang kanyang susundin. The true servanthood means trusting the Father's judgment, not their own. Merong nagtanong sa akin kagabi, kasi pinag-usapan natin kung sino naghahawak ng tithes. Every prayer meeting, pinag-uusapan po natin yung rule ng church. Kung bakit 25 years old, etc. Dinidiscuss natin doon. Bakit ito gano'n ang practices natin. Kagabi, ang didiscuss po namin kagabi is about giving. Ngayon, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, kapag nawala ka na kayo, kasi lahat ng gastos dito sa church, documented, may resibo, tanong lang kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may right. Sabi niya, Pastor, paano kung mawala na kayo? Tapos corrupt yung pastor na sumunod sa inyo. Anong gagawin ng member ng church? Magwewel ba? Ibagsak, ibagsak, ibagsak. Ganun ba? Sabi ko sa kanya, anak, hindi ganun ang gagawin nyo. Sabi ng Bible, how pleasant, how good and how pleasant it is when brethren dwell in unity. Anak, ganito gagawin nyo. Mananalangin kayo na Diyos ang kumilos kung meron mang korap at meron pa pala itong kontrata sa flood control. Mananalangin kayo, let God move. Nung mangurap si Hophni at Phinehas na mga offerings ng tao, nagwelga ba ang mga Israelita? Hindi. May nagawa ba si Eli? Tinanggal ba ni Eli? Hindi rin. Sino ang nag-move? Ang Diyos. Are you with me? Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, mas maganda ang kilos ng Diyos kaysa kilos ng tao. Ngayon sa social media, may mapapanood kayo, pinapatalsik. Chaos, magulo. Pinuputakte ng mga social vlogger.
Kaya nakalagay dito, the true servanthood means trusting the Father's judgment, not their own. Application, we must learn to joyfully obey God's will, even when His mercy surprises us. Ito, pinagpala ng Diyos. Lord, nakakatamlay naman maglingkod. Nakaka-discourage naman. Ito pa ang pinagpapala. We must learn to joyfully obey God's will, even when His mercy surprises us. Naawa ang Diyos dun eh. Our position ay ganito po. Obey quickly, rejoice freely. Kaya tignan niyo si Apostol Pablo, anong laging binabanggit ni Paul? Rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice. Obey quickly, rejoice freely. Busy but better. Amen? Conclusion. Sometimes servants show more joy in God's mercy than those who think they're sons. Yung bang sinasabi ng isang kapatid natin na piling tagapagmana ng church? Yung bang entitled? Parang piling entitled. Alam niyo mga kapatid, sometimes servants show more joy in God's mercy than those who think they're, son. Di mas maganda na, ang tingin mo sa sarili mo ay servant. Pangalawa, they don't show jealousy. They just glad to do the Father's bidding. Hindi ako magsiselos. Hindi ako maiinggit. Yan ang mga servant ng Panginoon. Basta ako, ang hangad ko lang kung ano utos ng Diyos, yun ang susundin ako. Saan ako dali ng Diyos, kung anong pagpapala ng Diyos sa akin, ang mahalaga sa akin, ang Diyos. Are you with me? Nainggit ba yung servant? Buti ka pa, lumayas-layas ka, nakarobe ka pa ngayon. Lumayas-layas ka, inubos mo yung pera ng manam, nakaring ka pa ngayon. Hindi mo, kapal mo. Lumayas-layas ka ngayon, nakasapatos ka pa, umiilaw pa yung sapatos mo. Gumanon ba yung servant? Hindi po. They don't show jealousy. Nag-proclaim pa doon sa elder brother, naku, masaya ngayon doon. Ganun lang ang servant, amen? Kapag may masaya, masaya, amen? Kung may nalulungkot, makilungkot. Kung may pinagpapala, di piling mo, pinagpala ka din. Dahil kapatid mo yun eh. Sa langit, kayo pa rin magkikita. Kung ligtas ka. Amen? Kung ligtas tayo. They don't show jealousy. They just glad to do the Father's bidding. Mind your own. Ano naman? Business. Kung ano pinapagawa sa'yo ng Diyos, if you are choir member, kanta ka ng masaya. Amen? Kung ikaw ay song leader, galing ni Jello talaga, no? Puyat pa yan. Paano kung hindi pa puyat? Of course, mga song leader natin. Kung song leader ka, kumanta ka ng masaya. Yun ang utos ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay maglilinis dito, maglinis ka ng masaya. Father's bidding. Pag sinabing Father's bidding, Father's command, Father's will. Yan po yung servant. No? Amen? Again, church, we are all servant of the Lord. Walang nakakataas sa atin. Amen? Lahat tayo pantay-pantay na mga lingkod ng Diyos.
At pagdating sa langit, hindi sasabihin ng Panginoon, ilan bang kotse mo, hindi ganoon. Ang recognition ng Diyos, lagi natin inulit, thou good and faithful servant. Bakit good and faithful servant? Dahil masaya ka lang kung ano yung utos ng Diyos at kinangga ko. Pero yung hindi naman inuutos ng Diyos, doon ka pa maraming panahon. Yung hindi nais ng Diyos, doon pa tayo maraming panahon. Problema po yan. Kumbaga, mas marami pang panahon sa disobedience kaysa sa Father's bidding. Problema po yan. Ano po? Okay. Amen, church? Again, they don't show envy or jealousy. They're just glad to do the Father's bidding. I-concentrate natin ang puso't isipan natin. Basta, masaya lang akong susundin ng Diyos. Period. Parang kabayo na mananakbo. Doon lang siya sa race niya nakatingin. Takbo lang ng takbo. May nangyayari dito, may nangyayari dyan. Baka ma-sidetrack lang ako dyan. Diretso lang ako. Doon lang ako sa Father's bidding. Pag binalingon kang ganon, tumatagal eh. Kaya concentrate lang po tayo. Yun po yung ating part number 5. The reliable servant. Tanungin natin ngayon ang ating sarili. Ikaw ba ay reliable servant ng Diyos? Maaasahan ka ba ng Diyos na kapag nag-utos ang Diyos sa iyo, maaasahan ka ba ng Diyos na susunod ka agad? O dinidelay natin? This time mga kapatid, nawa maging servant tayo ng Diyos na reliable. Maaasahan. Sabihin nyo nga po, maaasahan. Kahit anumang panahon. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Kahit mga kapatid, ang inuutos ng Panginoon, mahirap sa iyong gawin dahil tatamaan ng iyong emotion, tatamaan ng iyong ego. Ang true servant of the Lord, they obey quickly. Without any hesitation, rebellion, resistance. They obey quickly. Mahirap yung sitwasyon ko, Panginoon. Ang affected dito talaga, Panginoon, yung paninindigan ko ang aking ego. It's so hard to apply your word. Kapatid, mahirap sumipa sa tulos. Ikaw rin ang masasaktan. As we pray to the Lord, sa mga bisita o nakakapanood ng video ito, ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay nakasalalay lamang kay Kristo at hindi yan nakasalalay sa relihiyon sa magagawa mo. Ang kaligtasan ay nakasalalay lamang kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakalipas para magkaroon ka ng tagapagligtas. Kilalanin mo siya at huwag kung sino-sino ang kinikilala mong tagapagligtas, ni kailanman hindi naging tagapagligtas si Maria. Ni kailanman hindi naging tagapagligtas ang relihiyon. Ni kailanman hindi naging tagapagligtas yung gagawin mong mabuti dahil hindi mo kayang gumawa ng mabuti para maligtas ka. Sabi ng Bible, baka ipagmalaki mo lang. Kaya hindi ka pwedeng iligtas ng magagawa mong mabuti dahil ang ending lang nito ay pagmamalaki. Si Kristo ang tagapagligtas. Church, kung tayo'y lingkod ng Diyos, we need to obey quickly. Without any hesitation. Come on. Kausapin natin ang Panginoon. Minsan nakakalimutan natin yung provision ng Diyos kasi normal na lang, araw-araw mo nang nandiyan yan, available na. Minsan yung lalim ng appreciation natin sa Diyos, nakakalimutan natin na nagpo-provide ang Diyos at iba na yung antas ng pamumuhay natin because of God's provision. Diyan pa lang mag-humble na tayo, diyan pa lang maglilingkod na tayo eh. Diyan pa lang susunod na tayo eh. Diyan pa lang iiyak na tayo eh. Na Panginoon, yung buhay naman namin talaga, hindi naman ganito ngayon eh.
But because of your provision, ito ngayon ang mga buhay namin. Ang laki na ng inangat. Kapatid, hindi pa ba yan sapat para tayo magising? Para paglingkuran ng Diyos? At kung paanong ito nangat nakangat pa yung buhay natin, dito pa tayo ngayon titigil? Wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos. Dahil lahat yan ay bigay niya at Kanya yan. Tayo katiwala lamang. At habang nariyan yan, ipagpasalamat at gawing dahilan ang pagpapasalamat para maglingkod sa pinasasalamatan. Yung protection ng Diyos, yung privilege ng Diyos, at mag-participate tayo sa restoration ng iba. Ibukas ang bibig na kung saan makaka-encourage. Ibukas ang bibig kung saan makakapag-reconciles at makakapanumbalik. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Purihin ang inyong dakilang pangalan at sa bawat panalangin namin, kayo ang siyang tumugon, kayo siyang magpala. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.